Magandang hapon po sa inyong lahat, minamahal. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na baguhang kapatiran, sa mga datihang kapatiran, sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit ng ating Panginoon, at sa lahat po ng mga instrumentalist, at higit po sa lahat po minamahal, ang mataas na pagbati, pagluwalhati ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang po. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pagkidagdagan ng treble, kapatid. At medyo parang siya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po, yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At mga minamahal kong kapatid, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay gusto ng ating Panginoon yung 100% na paglilingkod sa Kanya. Dahil, mga minamahal, kung ang ating paglilingkod, mga minamahal, ay parang nagkakaroon po tayo ng tinatawag na double-minded, mga minamahal, na tayo po ay marami pong mga iniisip sa ating pong mga buhay. Maging narito na po tayo sa bahay-sambahan, subalit ang ating pong mga kaisipan ay wala po rito sa church. Hindi po tayo makakapagbigay ng lubusan ng kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Gusto ng ating Panginoon, kapatid, na ating pong i-focus ang ating pong mga attention sa ating pong ginagawa. Anyway, mga minamahal, ito po ay 2 oras lang po na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yung 22 hours sa loob po ng isang araw, kapatid, ay 24 hours. So yung 22 hours, mga minamahal, kayo po ay malaya, mga minamahal, na sa inyo po mga gawain pang sarili o gawain sa bahay, mga minamahal kapatid. Kaya po, mga minamahal, ang mga salita po ng Panginoon, ito po ay madalas, kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay parang tabak, mga minamahal, na ito po ay magkabilaang talim, na kumisan, mga minamahal, kapag ito ikaw ay hinampas o nahampas ng mga salita ng Panginoon, yung iba ay nasasaktan, yung iba, mga minamahal, ay akala sila po ay aking pinatatamaan sa mga salita ng Diyos. Alam po ninyo, mga minamahal, totoo lamang po ang Biblia. Amen. Na ang Biblia po, mga minamahal, dahil ito po ay salita ng Diyos, ito po ay masakit, mga minamahal, kung hindi mo tatanggapin. Dahil, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ang sabi ko nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ay matalas. Ito po, mga minamahal, ay ito po ay pumapasok, kapatid, hanggang sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya po, mga minamahal, maglingkod po tayo ng husto sa ating mahal na Panginoon, kapatid, at huwag po tayong masyadong mag-focus sa mga material na mga bagay, kagaya po ng napag-aralan po natin noong isang linggo, mga minamahal, na hindi ito ang ating best life dito sa daigdig na ito, bagkus ang ating pong best life ay doon po sa kabilang buhay, na kung saan kapiling po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang pagkatawag po sa ating mga minamahal, ito po ay hindi po biro-biro, dahil ang tumawag po sa atin, siya po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at siya po ang nag-iisang Diyos na tumawag po sa atin. Siya ay ating nakilala dahil siya'y tumawag sa atin, at tayo po'y narito, tinanggap po natin siya, sinampalatayanan po natin siya. So, ibig sabihin, mga minamahal, ito po ay Diyos na makapangyarihan, at hindi po relihiyon ang ating pong sinasamba o ang ating pong mga minamahal dinadaluhan dito. Bagkus ang ating pong minimit po rito, kapatid, walang iba kundi ang hari ng mga hari, mga minamahal, Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So kapag mga minamahal, ikaw ay nasa ilalim po ng grasya
ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, kinakailangan na ikaw ay huwag nang lumayo sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan, kapatid, na ikaw ay manatili sa ating Ama na nasa langit. Dahil sa piling ng ating Ama, meron po tayong kapayapaan, meron po tayong protection, mga minamahal, at higit sa lahat, ang ating mga kaluluwa ay hawak ng ating Panginoong Jesucristo, na kailanman hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Mga minamahal, dati-rati ang ating pong mga buhay ay parang mga ipa. Kapatid, alam po ninyo ang ipa, na ito po mga minamahal, kapag ito ay hinampas po ng hanging malakas, ito po ay lumilipad-lipad, kapatid, kagaya ng papel, mga minamahal, na wala pong direksyon ang ating pong mga buhay. Yun po ang buhay po natin noon. Pero ngayon, mga minamahal, tayo po ngayon ay nakakilala sa Diyos. Mga minamahal, tayo po ay tinawag na ng Panginoon. Mga minamahal, mayroon na po tayong direksyon ngayon. Amen. Ang ating pong mga buhay ay mayroon na pong direksyon. Kaya po, kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo po ay manatili sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, na kung saan kapag ikaw ay nasa ilalim ng mga pakpak ng Panginoon, ikaw, kapatid, ay protektado dahil kasama mo at nilulukuban ka ng pag-ibig at ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, dito po sa ating pong pag-aaralan, kapatid, magamat ito po ay marahil ay gasgas na sa inyo pong mga pandinig, pero bibigyan po natin ito ng diin, mga minamahal. Ito po ay patungkol po sa isang alibughang anak, mga minamahal, na ito po ay bibigyan po natin ito ng pamagat na iba sa ating pong mga tinalakay ng unang mga service, kapatid. Atin po munang buksan, mga minamahal, dito po sa Luke chapter 15, verses 11 up to 13, kapatid. Ganito po ang ating pong mababasa. Praise God. Hallelujah. Luke chapter 15, verses 11 up to 13 muna po tayo. Ang sabi po dito, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki, at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin, at binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at doon inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. Mga minamahal, sa wikang Ingles, Brother Yon, dito po natin kukunin ang ating pamagat. Sa wikang Ingles, yung 13, kapatid, ang sabi po dito, and not many days after the younger son gathered all together. Kanyang inipon, mga minamahal, yung pong mana na kanyang tinanggap mula sa kanyang ama, at sabi, and took his journey. Siya po'y nagpakalayo into a far country. Ibig sabihin, siya'y nagpakalayo-layo sa kanyang ama pagkatapos na kanyang matanggap ang kanyang mana. So, ibig sabihin, mga minamahal, malayong lugar ang kanyang pinuntahan. Kaya po, kapatid, dito po natin kukunin ang ating pamagat na ating pag-aaralan, far from home, kapatid. Malayo po, mga minamahal, ang pinuntahan ng anak na ito. Palakpakan po muna natin ang Panginoon bago po natin ipagpatuloy ang pagbasa. Mga minamahal, kapatid, dito po makikita mo, mga minamahal, na ang bunsong anak na ito na lalaki ng isang ama, kapatid, dahil dalawa po ang kanyang anak, hiningi po niya, mga minamahal, ang kanyang mana. Bagamat, kapatid, malakas pa ang kanyang tatay, pero hiningi na po niya ang kanyang mana. Marahil, mga minamahal, meron po siyang mana na mga properties, na mga minamahal, mga lupain, mga bakahan, kapatid.
Pero po yung salapi na cash, kanya itong ibinenta at kanya po itong inipon, mga minamahal, at siya po'y napakalayo-layo sa kanyang ama. Ang kanyang intensyon, mga minamahal, kaya po siya lumayo dahil gusto po niyang magsarili. Gusto niya, mga minamahal, na kanyang gugulin na ang kanyang lahat ng binana sa kanyang ama upang sa gayon, kapatid, siya'y magpakasaya sa kanyang buhay. Maganda ang kanyang buhay sa piling ng kanyang ama, pero bakit naisip pa ng taong ito, mga minamahal, na siya po ay lumayo pa sa kanyang ama? Meron po ganun mga Kristiyano, kapatid. Napakaganda na po ng buhay po natin ng mga Kristiyano, pero minsan, bakit naiisip pa ng mga Kristiyano na sila po ay lumayo pa sa ating Ama na nasa langit? Mga minamahal, ang ating paglayo sa ating Ama na nasa langit, mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ay pagpunta ng ang iyong buhay ay magiging miserable. Mapapahamak ang iyong buhay dahil mawawalan ka na ng kapayapaan, mawawalan ka na, kapatid, ng kasiyahan sa iyong sarili dahil lumayo ka, nagpakalayo-layo ka mula sa iyong ama. Ganun po, kapatid, ang nangyari dito sa parable nito ng Panginoon, na ang bunsong ito, kapatid, bagamat napakaganda ng buhay sa piling ng kanyang ama, bakit naisip na po niya na siya po'y lumayo? At anong nangyari, kapatid, sa kanyang paglayo? Sa kanyang paglayo sa kanyang ama, mga minamahal, ito po ang ginawa po niya. Ito ang nangyari sa kanya. Tuloy natin ang basa, Brother Yon, dito sa 14 hanggang 16. Ang sabi po dito, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon, at siya'y nagpasimulang mangailangan. Ginugol, kapatid, ang lahat ng kanyang mana. Inubos lahat. Nagpakasaya siya, marahil nagkasino siya, nang babae siya, namuhay siya ng mga malpalunging pamumuhay, kapatid. Inubos lahat. Pero hindi niya iniisip, mga minamahal, yung darating sa kanyang buhay na magiging miserable ang buhay niya. Dahil doon sa lugar na yun, kapatid, nagkaroon po ng tinatawag na famine o taggutom, kapatid. Nahirapan po siya dahil wala na po siyang pera, inubos niya ang kanyang mana, kapatid. Ano ang nangyari sa kanya? Ito ang nangyari sa kanya. At pumaroon siya at nakisama sa mga mamamayan sa lupain yaon, at sinugon niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Imagine that, kapatid. Maraming mga minamahal, milyonaryo po ang taong ito. Pero siya po'y lumayo sa kanyang ama. Siya lumayo sa piling ng kanyang ama, mga minamahal. Naging miserable ang kanyang buhay dahil, kapatid, maging ang pagkain po ng mga baboy ay kanya ng kinakain. From millionaire, naging miserable. Siya po'y tagapag-alaga na lamang po ng baboy, mga minamahal. At ano pa po ang nangyari, kapatid? Dahil sa wala na po siyang makain, inaagawan pa ng pagkain maging ang kanyang mga alagang baboy. Ganyan, kapatid, kamiserable ang dinanas ng taong ito dahil lumayo siya sa kanyang ama, kapatid. Na kung saan payapa siya, maganda ang buhay niya, pero mas pinili niya, kapatid, na lumayo siya sa kanyang ama. Ano bang nangyari, kapatid, sa 16? At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga itang darak. Nino lang may ang darak yan?
Magsabing amen. Kahit nung pandemic pa hindi tayo kumain ng darak. Hindi tayo kumain ng iba, kapatid. Bagamat kulang yung pagkain po natin, maminamahal, yung nirarasyon sa ating mga bigas, marahil ay kulang, kapatid, pero kailanman hindi po tayo kumain ng iba. Pero ang tao ito, kapatid, from millionaire, kumakain na po siya ngayon ng iba, na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Kasi kapatid, siya po ay dayo, siya po ay lumayo, siya po ay napunta sa isang napakalayong lugar mula sa kanyang ama, kapatid. Wala siyang mapuntahan, wala siyang kamag-anak, mga minamahal, wala nang tutulong sa kanya. Yan po, mga minamahal, ang consequence na siya po ay lumayo sa kanyang ama. Ganon din po, kapatid. Meron din pong consequences na tayo po ngayon, mga minamahal, ay nabubuhay payapang-payapa, masaya po tayong naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, pero kung iisipin mo pa na ikaw ay lalayo sa piling ng ating Amang na nasa langit, kapatid, ang iyong buhay ay magiging miserable, kapatid, dahil sa Diyos lamang mayroong kapayapaan ang ating buhay, mga minamahal. Sa Diyos lamang mayroong katahimikan, at sa Diyos lamang ay mayroong kasiyahan at kagalakan ang ating buhay, kapatid, dito sa daigdig. Everybody say, praise the Lord. Dahil mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong, kapatid, ay meron pong protection na ibinibigay sa atin kung tayo mananatili sa ating Ama na nasa langit. Ano po ba ang protection? Ano po ba ang nakukuha po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon? Mga minamahal, i-rewind po natin ang buhay po natin. Mag-isip ka ngayon, kapatid. Nung wala ka sa Panginoon, ano kaya ang klase ang buhay meron ka? Pero ngayon, tinawag ka ng Diyos, naglingkod ka sa Panginoon, payapang-payapa ka, tahimik na tahimik ang buhay mo, mga minamahal. Pero dito, kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang protection na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dito po sa mga awit, Kapitulo 91, versikulo 2 hanggang 4, mga minamahal. Kapatid, magkaroon kayo ng comparison. Maglilingkod ka ba sa Panginoon o lalayo ka na sa Diyos? Yun lang ang tanong, kapatid. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, patuloy kang poprotektahan ng ating Panginoon. Nandiyan palagi ang biyaya ng Diyos, ang joy, ang kagalakan sa puso mo. Pero kung lalayo ka, kapatid, subukan mo lang na ikaw mapalayo. Kahit ngayon, kapatid, huwag lang kayong magsisinungaling. Kung narito po kayo, kapatid, pero meron kayong backsliding spirit, para bagang nalalamig ka na, para bagang wala ka ng kasiyahan, para bagang wala ka ng kagalakan, kahit na narito ka lang, kapatid, upang makita mo ang kapatid mo, o kaya para makita kita na ikaw ay nakaupo pa dyan. Pero mga minamahal, hallelujah, ano kaya ang pakiramdam mo ngayon? Masaya ka pa ba? May kagalakan ka pa ba, kapatid? Kasi meron ka ng backsliding spirit. Amen. Yung espiritu, mga minamahal, yung isip mo, maging ang puso mo, ay wala na sa gawain ng Diyos. Pero kung i-focus mo ng husto ang iyong sarili, maging ang iyong puso, maging ang iyong kaisipan sa paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, kulang na kulang pa ang 2 oras sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kasi every time, kapatid, na mararamdaman mo at nararamdaman mo ang matamis at banal na presensya ng ating Panginoon, kapatid, maging kahit na hanggang alas 5 tayo dito ng hapon, kapatid, hindi kang maiinip.
Pero kung mga minamahal, kalahating oras ka pa lang na narito sa gawain ng Panginoon, inip ka na, kapatid. Questionan mo na ang iyong sarili. Ibig sabihin nun, mga minamahal, meron ka ng backsliding spirit. Ang kailangan mo, kapatid, ay ang revival. Ma-revive ka, hallelujah, ng kahabagan at ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, manalangin ka at magsisi ka at manbalik ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon sa Kristo. Ano bang sabi dito, mga minamahal? Ating sasabihin tungkol sa Panginoon. Siya'y aking kanlungan at ang aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat Kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapabuksang salot. Ayan po, protection po yan, kapatid. Ano man po yan, mga minamahal, mga kaaway man po yan, kapatid, mga salot man po yan, mga karamdaman po yan, kapatid, ililigtas ka ng ating Panginoon. At yan ay pangako ng Diyos. Amen? Amen. Bakit? Bakit ililigtas ka? Kasi tumitiwala ka sa Kanya, naglilingkod ka sa Kanya. Bakit? Dahil ikaw ay nasa ilalim ng bagwis ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, Kanyang tatakpan ka ng Kanyang mga bagwis at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay nangangalong ka. Ang Kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Palakpakan po natin ang Panginoon. May proteksyon, kapatid, ang mga anak ng Diyos. Bagamat mga minamahal, itong taong ito na ating napapag-aralan, nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama. Oo, tumanggap siya, kapatid, ng great trials, kapatid. Poverty, famine, tinanggap niya. Pero kapatid, kailan pa man, bagamat tinanggap niya yon, kapatid, hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon. Mga minamahal, kahit nagpakalayo, ako, tumanggap ako, kapatid, ng biyaya ng Diyos. Lumayo po kami sa gawain paglilingkod sa Panginoon. Pero nung ibinalik kami ng Panginoon, kapatid, doon namin napagtanto ng aming buhay, mga minamahal, ay naging miserable dahil lumayo kami sa ilalim ng bagwis ng Panginoon. Salamat sa Diyos at ibinili kami sa paglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ang siyang kumikilos. Pero kailangan pa ba, kapatid, na masubukan na pa po ninyo yung bagay na yun? Ako po, kapatid, ay ginagamit ng Panginoon dito po sa pulpitong ito upang maging buhay na patotoo, kapatid. A living testimony na ang mga bagay na dapat mong gawin, kapatid, na hindi mo ginawa yung magandang dapat mong gawin, mga minamahal, manghihinayang ka. At kapag ikaw, kapatid, ay narito na, dinanas mo na, mga minamahal, yung chastisement ng Panginoon, yung palo ng Panginoon, doon pa lamang mo marirealize, kapatid, bakit nagawa ko ang bagay na yon? Doon ka palang magsisisi, kapatid. Pero huli na ang lahat. Pero mga minamahal, yaman din lamang na kami nanumbalik sa gawain paglilingkod sa ating Panginoon. Ayaw ko na balikan pang muli yung aking nagawa, kapatid. Gusto ko, mga minamahal, yung natitirang buhay ko, ito'y ibibigay ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang ako'y gamitin ng Diyos, upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, huwag nawa, kapatid, na mangyari pa sa atin. Meron tayong isang kapatid dito, mga naman, hindi babanggitin ang pangalan. Ayon sa kanyang patutuo, umiiyak po siya. Sa kanyang
buhay bilang isang Kristiyano kasama ang kanyang pamilya. Pero dumating, kapatid, na sila'y nanlamig. Ayaw na po nilang dumalo, kapatid. Anong nangyari? Lahat ng kanyang mga nagagawang kasalanan dati, nung unbeliever pa siya, ito'y nagsibalikan, kapatid. At naging worse pa ang kanyang buhay. Ngayon, mga minamahal, nagkaroon siya ng problema. Yung kanyang pamilya ay nagkaroon po ng isang wasak na pamilya. Pero mga minamahal, ang sabi ko sa kanya, pinahintulutan niya ng Diyos dahil mahal ka ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mananatili sa gawaing makasanglibutan. Gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang ibalik. Mga minamahal ko, kapatid, gusto ko lamang pong ipatutuo ang bagay na ito, hindi po ibaba, kapatid, o ibagsak, mga minamahal, o humiliate ang ating mahal na kapatid na hindi ko nababagitin ng pangalan. Bagkus, mga minamahal, ang bagay na ito, ito'y magiging aral sa bawat isa sa atin. The moment na ikaw ay makakilala sa ating Diyos na buhay, sa ating Ama na nasa langit, mga minamahal, huwag mo nang iisipin pa na ikaw ay lalayo sa piling ng Panginoon, dahil kapag ikaw ay lumayo, magiging miserable ang buhay mo, mga minamahal. Pero dito sa piling ng Panginoon, the moment na ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal, ang iyong buhay ay magiging may kapayapaan, magiging tahimik, at higit sa lahat, may kagalakan ang buhay mo. Hindi mo man inaalintana ang mga hirap sa buhay. Ang importante sa iyo, kapatid, ay ang paglilingkuran mo ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo man iisipin na wala ka ng makaling pangunawa. Nung first love ko sa Panginoon, 1990, nung nagkaroon ng malakas na lindol, doon kami tinawag ng Panginoon. Ako'y nandoon sa sabungan sa Mayangila City. Nagkaroon po ng lindol na napakalakas. Akala ko ordinaryong lindol lamang. Pero mga minamahal, kami basang-basa. Bakit po? Yung overhead tank ng Angeles Cockpit Arena, ang tubig po niya, kapatid, ay parang kami pinaliguan. Pero dahil ako'y lulong na lulong, kapatid, sa mga bisyo ng pagsusugal, mga minamahal, dahil ako'y nanalo noon, bumili pa ako ng Texas. Pag uwi ko sa bahay, mga minamahal, napakagrabe pala ang nangyari. Sa Baguio City, kapatid, yung Hyatt Hotel, yung Victory Hotel, mga minamahal, yung Hyatt Hotel na kung saan nandun po ang casino, bumagsak ang Hyatt Hotel. Yung Victory Hotel, kapatid, nung kami nagpupunta po ron, mga minamahal, nandun po ang prostitusyon dun sa hotel na yon. Ang gaganda ng mga babae, mga sumasayaw, kapatid, nandun ang prostitusyon. Kaya po, bumagsak din ang Victory Hotel. At nung ako'y dumaan, mga minamahal, sa mga Campo Santo, sa mga sementeryo, ang mga nicho ay nakatagilid. Umiyak ako, kapatid. Ang sabi ko, grabe pala ang nangyari. Kung halimbawa ako'y namatay doon sa sabungang iyon, kumusta kaya ako? Kumusta ang aking pamilya? Hindi ko man nakita ang aking pamilya. Ako'y umiyak. Pagkabukas, kapatid, meron pong Bible study doon po sa aming bahay, dito sa Bundagol, mga minamahal. Tinanggap ko ang Panginoon. Dahil ang bagay na yon, kapatid, na nangyaring isang trahedya, yun na po ang pagtawag sa atin, sa ating lahat. Yun na po ang pagtawag sa amin ng ating Panginoon, at doon na po nagsimula ang aking paglilingkod sa ating Panginoon. After 1 year, kapatid, anong nangyari? Pumutok ang pinatubo. 1991. First love ko sa Panginoon, hindi ko ito makakalimutan. Ang lahat ng mga tao sa Bundagol,
lumikas lahat dahil yan ang utos po ng PBOX. Ang ginawa po namin, kapatid, dahil meron na po kaming pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos kailanman hindi kami pababayaan, kami lamang pong pamilya Castro ang hindi umalis. Yung pamilya ni Apong Celo at ni Apong Bering, yung pamilya po namin. Umiiyak ang aking mga kapitbahay. Sabi niya, sumama na kayo, magbakwit na tayo. Yun ang utos ng gobyerno sa atin. Pero hindi ko umalis. Ang ginawa po namin, mga minamahal, magdamagang nagpupuri kami, dumadalangin sa ating Panginoon, at hindi kami pinabayaan ng Diyos. Sa aming pagsamba, kapatid, sumasama po kami sa dako po ng Sindalan. Tinatawid po namin ang lahat. Napakainit na lahat. Diyan po, kapatid, sa Abacan Bridge. Kung hindi po makatawid, isasakay po kami sa loader, kapatid, para itawid lang po kami sa ilog. Kung walang tsansa talaga, kapatid, na kami makatawid, mga minamahal, umiikot pa po kami. Nagko-commute lang po kami, kapatid. Kasama ko si Ina Elion, ang buong pamilya ko. Umiikot po kami doon sa Araya, papunta sa San Fernando. Kasi hindi kami makadaan dito sa Magalang. Dahil putol din ang tulay dito sa malapit sa may Marquee Mall. Mga minamahal, napakaganda ng buhay namin noon. Kahit wala po kami makain. Binibigyan ako ng blessing ng mga magagawa. Dahil noon, ginagamit ako ng Panginoon. Nakarating na po ako ng Olongapo, Arayat, Santa Rita, sa may Guagua, sa may Bacolod, upang ako'y maghayag ng mga salita ng Panginoon. Pag uwi ko, kapatid, bibigyan ako ng yung araw ng linggo, bibigyan ako ng 70 pesos, kapatid. Yung 70 pesos na yon, kulang na kulang po sa pamasahe ko po. Dahil nawala na hanggang 1992 lang ako sa pagiging SK Federation President noon. So nawala na ako ng trabaho. Dumanas kami ng trials. Halos hindi po kami makakain. Yung nanay ko, kaya naalala ko palagi yung nanay ko, siya po mga minamahalang tumutulong po sa amin. Tinutulungan kami, almusal, tanghalian, hapunan. Kasi wala na po akong trabaho. Nagtataka po ako. Ang asawa ko, isang board passer po siya sa pagiging teacher. Ako naman, galing ako sa politika. Pero bakit hindi kami makahanap ng trabaho? Yun ang pinagtataka ko. Ang plano pala ng Diyos, ginagamit kami, naman, sa gawain ng Panginoon. Binigyan ako ng 70, yung 20 pesos kagad, ihiwalay ko na po yun. Tithes ko na po yun, kapatid. Tithes ko na yun. Love offering ko na yun sa Panginoon. Yung 50 pesos, kulang pa po sa pamasahe. Minsan mga minamahal, minsan nakabili po ako ng galunggong dahil wala po kaming ulam. Yung nakatumpok po, tama may Tagalog, nakatumpok sa may Angeles. Pagsakay ko sa jeep, nakasara yung ilong na makakasakay ko. Pag uwi ko sa bahay, lulutuin ko na, ipiprito ko, malulusaw. Umiyak kami, kapatid, sa hirap. Pero dahil kahit na naghihirap po kami noon, masaya kaming pamilya, kapatid. Bakit? Dahil meron kaming joy. Ito yung nagagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Iba yung happiness, iba yung joy, kapatid. Yung happiness, pwede yung ibigay sa iyo ng kaibigan mo, kapatid. Pwedeng birthday mo ngayon, bibigyan ka ng cake, o kaya i-Jollibee ka. Grabing kasiyahan ang nararamdaman mo, kapatid. Pero iba yung joy.
Yung joy, kapatid, ito po ay galing sa ating Panginoon. Isa sa mga bunga ng Santong Espiritu na ito'y ipinunla sa puso po namin kahit halos wala kami makain. Dumanas kami ng mga pagsubok, kapatid. Pero mga minamahal, masayang-masaya kami na naglilingkod sa ating Panginoon dahil kami naniniwala, hindi kami pamamayaan ng Diyos. Yan, kapatid, kapag ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dadaan ka ng mga trials. Pero mga minamahal, behind the tears, there is a blessing. Pagkatapos, kapatid, lang yung pagluha, meron kang pagpapala na tatanggapin mo sa Panginoon. At ang pagpapalang ito ay hindi kayang bilihin, kapatid. Ito ang pagpapalang espiritual, special grace na binibigay sa atin ng Panginoon. Ito ay ang salvation grace. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag naisip ko ang bagay na yun, kapatid, buti pa ang sabi mo, sinisisi ko ang aking sarili. Bakit ako nakapasok pa sa politika? Nung naging vice mayor ako, naging councilor ako noon, doon po mga minamahal, dahil gusto ko na mapaangat pa ang aking political career. Wala mga minamahal, tigil ang aking pagpunta sa mga tao, nagkikihalubilo sa mga tao. Minsan mga minamahal, naghihigalo pa lang ang tao, nandun ako, nagkikiramay na ako. Mga minamahal, bakit? Nakakalimutan kong sumamba sa Panginoon. Imbes na araw ng linggo, ako'y narito sa gawain ng Panginoon, sumasamba sa Kanya, ako'y nandoon, kapatid, sa mga libing ng mga patay. Bakit? Kasi kung mga minamahal, inuuna ko yung aking pansariling pagkatao. Gusto ko mga minamahal na ako'y maging tanyag at sabihin na ako ay mga minamahal, nakikita palagi. Nagkamali ako, kapatid. Napabayaan ko ang aking espiritual. Ayaw ko nang sumamba. Noon mga minamahal, sabi ko nga, kapag overnight prayer, from 9 p.m. up to 5 a.m. ng Sabado, kapatid, napakahaba ng oras. Kapag hindi kami makadalo doon, 4 lang kami sa bahay. Nandiyan mo si Brother Mading, Brother Edwin, Kuya Nards, ako, nag-overnight kami sa bahay. Kami lang 4. Paulit-ulit lang ginagawa namin. Nagpapatuto kami, nagpupuri kami, tapos nagpiplis kaming 4. Para matapos lang yung haba ng oras ng amin. Inahanap-hanap ko yun. Pero nung ako'y lumayo sa Panginoon, dumanas ako, kapatid, hallelujah. Nakagawa ako yung mga bisyo ko na dagdagan, kapatid. Bumalik ako sa aking dating Noel, dating pagkatao. Ngayon, mga minamahal, nung nagkaroon ng karamdaman, itong aking anak na si Elion, bago pandemic, doon ako umiyak. Madaling araw ako'y bumabangon, umiyak ako, nagsisisi ako. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ang aking anak. Mahal na mahal ko ang aking anak. Ang sabi ko, hindi ko matanggap, Panginoon, na may mangyayari sa kanya. Panginoon, bigyan mo po kami ng chance na gamitin mo muli. Anong nangyari? Pinagaling siya. Pinagaling ng Panginoon nitong si Brother Elio. Palakpakan po natin. Ano mga minamahal ang ating magkukuha? Bakit ko ito'y
nagpapatutungo po sa inyo, hindi upang ibabago ang aking sarili, upang aking ipahiya ang aking sarili, bagkus ito ang siyang magiging lesson sa bawat sa atin bilang isang Kristiyano. Yaman din lamang na tayo po ngayon ay naglilingkod na sa ating Panginoong Kristo. Ang gawin po natin ay ang magpatuloy po tayo, magpatuloy na sumamba, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Dahil kapag ikaw ay nagpakalayo-layo sa ating Ama na nasa langit, kapatid, magiging miserable ang iyong buhay, kapatid. Kagaya ng buhay ng napag-aralan po natin, maging ang ipa ay gusto na niyang kainin dahil sa kanyang hirap. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating Panginoon, ang ginagawa na proteksyon ng Diyos sa atin, hindi lamang po sa physical. Yung pinag-iingatan po tayo, kagaya ng pinapatuto nyo kanina, nagaling kayo sa dagat, hindi lamang yun ang proteksyon na ginagawa ng Panginoon, but it compasses the safeguarding of our souls. Ang mga kaluluwa natin, ito kapatid, ay pinag-iingatan din ng ating Panginoon. Amen? Kasi mga minamahal tayo, iniligtas na ng Diyos. Tayo po dahil sa biyaya ng Diyos, iniligtas na po tayo. Iniligtas na ng Diyos ang ating kaluluwa para doon sa dagat-dagatang apoy. Iniligtas na po tayo. So, siya'y nagkatawang tao, siya'y namatay, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, kapatid, mayroon po tayo ngayong assurance. Amen. This is an assurance of salvation. Ang iyong kaluluwa, kapag ito'y nakaangkla sa ating Panginoong Jesucristo, maging ang kaluluwa po natin, ito'y pag-iingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang mga alagad ng Panginoon, kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon na darating ang araw, maliban na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, ay hindi kayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Nagtaka, kapatid, yung mga sumusunod sa Panginoon, nagsialisan po sila. Hindi nila maintindihan ang sinabi ng Panginoon, kapatid. Akala po nila gagawin silang cannibal, mga minamahal. Maliban na kainin ang katawan ng ating Panginoon at inumin ang dugo ng Panginoon. Mga minamahal, nagsialisan yung mga taong sumusunod-sunod-sunod sa ating Panginoon. Nagtanong ngayon ang ating Panginoon kay Pedro, Pedro, ikaw baga ay aalis din? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, kung aalis kami sa iyo, saan kami pupunta? Bakit kami aalis sa iyo? Sa iyo lamang merong buhay na walang hanggan. Amen. Kapag umalis ka sa paglilid ko sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang matatagpo mo kaya? Ano kaya mangyayari sa buhay mo? Pero ikaw ay mananatili sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya lamang merong buhay na walang hanggan. Amen. Ating mo basahin, isang John chapter 6, marami na po tayong matapos. John 6:68 at 69, mga minamahal. Ang sabi dito, 68, 69. 68. Ayan. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, at kami magsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo rin ba ay alis? Ang sabi ng Panginoon. Panginoon, saan kami pupunta? Ang sabi ni Pedro. Saan kami paroroon? Tayo po, kapatid. Sasabihin, tatanungin ko po kayo. Aalis ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Marahil ang tanong sagot po ninyo. Kung aalis kami sa ating Panginoong Jesucristo, saan kami paroroon? Ano kaya mangyayari sa buhay natin? Pero sa ating Panginoong Jesucristo,
ay mayroong buhay. Amen? So anong gagawin natin? Mananatili po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Dahil po mga minamahal sa ating Panginoong Hesus Kristo ay mayroon pong kapayapaan. Amen? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At nagsabi po mga minamahal ng Romans 5:8, mga 5:7-8, mga minamahal, kapatid, while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalan pa po tayo, pero ang Diyos ay namatay na para sa atin. Anong pag-ibig po yan, kapatid? Magagawa yan ng tao yan? Hindi po, kapatid. Tanging ang Diyos lamang ang nakagawa noon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po mga minamahal, manatili po sa ilalim ng pakpak ng Panginoon, bagamat hindi po literal na pakpak. Baka sabihin po ninyo, lumilipad ang Panginoon, mayroong pakpak, kapatid. Mga minamahal, ibig sabihin nun, tayo po'y nasa ilalim ng kalungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po ng isang inahing manok, kapatid. Kapag mayroon po siyang sisiw, kapag umulan, anong gagawin po niya? Wala, susukluban ng kanyang pakpak, kapatid, upang hindi po sila maulanan at hindi po sila ginawin, kapatid. Yun ang protection po na ibinibigay. At higit na protection ang ibinibigay ng ating Ama na nasa langit dahil tayo po'y ganyang mga anak, kapatid, na tayo po'y ilalagay niya sa kanyang ilalim ng kanyang mga bagwis upang tayo proteksyonan. Tayo po natin tumayo, kung minamahal, purihin natin ang Panginoon. Ating awin nila kung kanlungan ka, says, kung nandyan yung kanlungan ka. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, meron po tayo mga bisita. Mga minamahal, salamat po sa Panginoon. Bagamat hindi po tayo karapat-dapat, pero tayo ginagamit ng Diyos. Kayo po mga minamahal, gagamitin din po kayo ng Panginoon. Kanlungan ka.